Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Kim Rosalatan. At ang aking MELCS po ay naunawaan ang tekstong naratibo, mito, epiko, tulang pambata at kwentong kababalaghan. At ang aking paksang napili po ay naibibigay ang sariling solusyon sa suliranin. Ang strategy po na aking gagamitin ay Problem-Based Learning or PBL by Howard Burroughs in 1980s. Siya ang nagpaunlad ng PBL bilang isang paraan sa pagtuturo gamit ang aktwal na mga suliranin. Ang PBL ay isang interactive strategy na magagamit sa pagtuturo sapagkat nakabatay ito sa aktwal na karanasan ng mga mag-aaral. Natututo sila sa pamamagitan ng paglutas ng problema, pagbibigay sariling ideya at nakikipag-ugnayan sa klase. Layunin. Ang cognitive ko po ay natutukoy ang suliranin sa binasang akda. Ang aking objective is na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagbigay ng solusyon sa suliranin sa totoong buhay at ang aking psychomotor po ay na nakapagbibigay ng sariling solusyon sa suliranin ng tauhan. Sa aking engage po is magpapakita ako ng isang larawan tapos tatanungin ko ang mga bata kung ano ang nakikita nila sa larawan. Tapos halimbawa ang sagot sa mga bata ay may batang natapilok. Pagkatapos tatanungin ko sila ano kaya ang gagawin niyo kung kayo ang nakakita sa sitwasyong ito? Paano niyo matutulungan ang bata? Tapos doon hikayatin ko silang magbahagi ng karanasan kung nakakaranas na rin sila sa ganitong sitwasyon. At ang kanilang mga ideya ay ibabahagi nila sa klase. Ating explore po ay halimbawa po doon po sa may batang natapilok habang naglalaro. Hatiin ko po sa dalawang grupo. Ang bawat grupo po ay mag-iisip ng iba't ibang solusyon. Tapos kung ano po yung naisip ng solusyon ay isulat po nila sa Manila paper. Tapos i-present po nila sa klase. Sa aking explain po, halimbawa po doon po sa aking binigay na problema, may batang natapilok habang naglalaro. Doon po, tutukuyin ng mga mag-aaral kung anong dahilan kung bakit natapilok ang bata. Pagkatapos po ay magbibigay sila ng napili nilang solusyon. Pagkatapos magtanong ako upang mahasa ang kanilang pag-iisip. Halimbawa, magtatanong ako na bakit ito ang napili niyong solusyon at ano ang naging epekto nito sa iba. Papakinggan ko po ang bawat mag-aaral na magsasalita sa kanilang napiling solusyon at bigyan ko ng positibong feedback at karagdagang ideya. Sa aking elaborate po ay ito po ay pangkatang gawain. Ganun pa din yung pangkat nila sa simula hanggang sa aking elaborate. Doon po sa unang grupo is magawa po sila ng role play kung saan magkakaroon sila ng dula kung paano nila ipapatupad ang solusyon sa isang suliranin. Sa pangalawang pangkat po, doon po maggawa po sila ng drawing. Gumawa sila ng poster kung paano nila ipapatupad or ipapakita ang kanilang napiling solusyon. Ikokonekta po nila ito sa totoong buhay. Kung sila po ang nasa sitwasyon sa suliranin. Aking evaluate po, magbibigay po ako ng isang sitwasyon. Pagkatapos, magbibigay po sila ng solusyon. Dito po, masusukat ko po ang kanilang kaalaman kung naunawaan ba nilang kung paano magproseso magproseso sa paglutas ng problema. Masusukat ko din po ang kanilang kaalaman dito kung
kung may natutunan ba sila sa aming ginawang aktibidad.